I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga besh. Wow, ayan, meron tayong good news for everybody. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, meron tayong upload videos. Magandang news ito. Nakikita nyo siguro mga kababayan, itong July 31, bumisita po itong mataas na opisyal ng Amerika, no? Under sa leadership ni President Biden, na kung saan ay nakipagpumunta ng Pilipinas si Secretary of State si Blinken, and of course the Secretary of Defense si Austin. Naku, maganda ito guys, no? Sa kanilang pagpunta dito, may good news talaga na dala. Alam nyo po, ang alay natin sa Amerika is 1951 pa until today, no? Hindi porke mag-alay-alay tayo sa kanila, gera na ang papasukin, no? Mali. Di ba? Gano'n lang yan eh. Well, anyway. Sabi po dito mga kababayan, para kumpleto Ricardo, basahin po natin mga kababayan. Sabi dito guys, so the Philippines and the US strengthening their alliance with the President Ferdinand Marcos Jr. welcome US Secretary of State Antony G. Blinken and Defense Secretary Lloyd G. Austin. Ayan, the third at the palace today. Read more here, okay? Napakahaba ito guys, pero basahin natin sa Pilipino. Sabi niya, PBBM renews commitment to strengthen PH-US working relationship in historic 2 plus 2 equals 4. Agoy. Ay, wala naman 4 dyan guys Meeting in Manila. Ayan. Diba mga besh? Bakit? President Ferdinand Marcos Jr. renewed the Philippines' commitment to strengthening its working relationship with the U.S. in terms of the two-nation alliance and issue in the West Philippine Sea and the Indo-Pacific. Okay. Yan ang sabi ni Secretary of State ni Blinken. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2 plus 2 equals 4. Hindi guys, joke lang yun. It's I think a relevance of a steady drumbeat of very high level engagements between our countries that are covering the full range of issue and opportunities that bring us together, not only security but also the economic, and we're truly grateful for this partnership. Sabi ni US Secretary of State Antony Blinken. Hindi lang naman sa defense, no? Pati po sa economic, malaki din ang naitutulong din ng US sa atin, sa totoo lang. At least yan guys, wala naman silang hiningan ng kapalit bilang alay, no? Sa defense treaty natin, matagal ng panahon. Narinig nyo ba ang Amerika kinulimbat ang isang isla ng Pilipinas? Wala. Sinong may kagagawan? Walang iba kundi ang China. Well, although mayroon tayong mga past na hindi pagkakaintindihan before, ibang pangulo noon at iba ngayon. So anyway, para kumpleto Ricardo, basahin natin yung isang post. Ano ba ang good news na sinasabi ko? Eto, panoorin nyo. Nakikita ko guys, talagang sobrang saya ni Congressman J.J. Suarez, no, sa balita na ito. Wow. Basahin po natin para kompleto Ricardo mga kababayan. Ayan, pinuri ng Congressman J.J. Suarez, ngayong Merkulis, Hulyo 31, na matataas na opisyal ng Kamara na sina Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez, Assistant Majority Leader Ernesto Ernex and Junicio Jr. at Surigao del Norte Robert Ace Barbers ang pagkakaloob ng Amerika ng $5 million. Agay! Para saan? 29.2 billion. Oh my goodness guys, 500 million equivalent to Philippine money, magkano? 29.2 billion. Oh my God. Ano ba yan? Para saan? Tulong sa pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Di kayo naloka. Ganon. Di ba? Alam nyo guys, tayo give and take, Pag may problema ang Pilipinas, tutulong ang Amerika sa kanilang
dapat maitutulong sa atin, masakuna man o anong klaseng dilubyo ang dumating, always nandyan yan sila eh. Pag if ever may mangyari man sa Amerika, siyempre hindi naman tayo mag-alinlangan na tumulong din sa kanila. 'Di ba? Give and take each other. Oh, 'di ba guys? Tuloy! Aba, hindi basta-basta ito guys. 229.2 billion. Pagpapalakas ng depensa ng Pilipinas. Ay, baka bibili tayo ng project niyan. Submarine o whatsoever. Yung Black Hawk. Mayroon ba tayong ganung Black Hawk guys? Oh, 'di ba? Ay nako, doon mapupunta yan, for sure yan, dahil pang Marcos ang nakaupo. Oh, hindi maniniwala ang mga anti-Marcos, wala kaming pakialam sa inyo. Basta ang Pangulo namin ay talagang todo trabaho. Ayon kay Suarez, patunay ito na matatag na ugnayan ng Pilipinas at ang Amerika. Agay. 'Di ba? Totoo yan. Dahil dito, si Digong lang ang galit sa Amerika. Dahil dito, malinaw din daw sa suportado na malinaw din daw na suportado ng ibang bansa ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. Ayan, WPS at pambansang soberanya. Natural, alangan naman ibigay mo yung sakop mo o ano namang klaseng utak mayroon ka. Ayan nga ito nagkaroon ng gulo-gulo dahil ito sa ginawa ng mga iba. Pinabayaan nila, hindi nila pinaglaban yung sariling atin. Buti pa si Pangulong Marcos Jr. Laging niyang pinaglalandakan sa buong mundo na walang sino man na magkamkam o kahit 1 inch lang ng pag-ari ng Pilipinas ipaglalaban hanggang sa dulo. 'Di ba? Tama naman 'yun. Siya lang ang tanging bukod na ganyan eh. Papaglalaban niya yung pag-ari ng Pilipinas, pero yung iba, hayaan mo na lang. Ano lang naman yan eh. Boundary lang ng tubig, sabi ng dagat. Di kayo naloka. Wala kayong pake. Kasi ang nakataya dyan, yung hanap buhay ng mga mangingisda. Kaya ito naman ng Amerika, naawa naman sa atin. Kaya siguro nga talaga naman, todo suporta sila. Hindi lang sila guys, sa mga iba't ibang bansa. Tingnan nyo naman, yung mga simpatya na nakuha natin galing sa kanila. Todo suporta talaga sa atin pag may mga ginawa ang mga Chinese vessel dyan sa mga PCG natin, humanga sila sa atin. Bakit? Kasi alam po nila na ayaw natin ng gera at napaka down to earth lang talaga itong ating mahal na Pangulo hanggat maari kung na wag gumanti para maiwas ang war. 'Di ba? Tapos itong palabas sa mga anti-Marcos. Kaya daw pangit daw ang foreign policy ni Pangulong Marcos Jr. pagdating sa West Philippine Sea, naglilikha daw ng kaguluhan. Ay, sus, Mariusip. Sino ba ang nagumpisa niyan? 'Di ba yung Poonyo? Sabi ni Supreme Court, dating Supreme Court Justice Carpio, isinuko ni Digong yung ayungin short sa China. Sino nagumpisa ng gulo? Sige nga, kayo talaga. Salita kayo ng salita, hindi nyo alam ang punot dulo eh. Basta lang bira ng bira. Saan kayo dyan? Yan guys And this is good news for everybody. Tuloy! This is a welcome development for us because this further shows that the position of the president is also shared by other world leaders pagdating sa soberanya ng ating bansa. Ni Congressman Suarez. Totoo naman yun. 'Di ba? Tulong-tulong 'yan. United Nations nga unity sa buong mundo except lang yung mga communist country. 'Di ba? Tingnan nyo, ang nangyari diyan, like example, sa Turkey, 'di ba? Sobrang lindol ang nangyari. Nung ginawa ng Pilipinas, nagpadala ng mga rescuer doon. Ilang libo 'yon. Plus tulong pa. Ganon. 'Di ba? 'Yun ang tinatawag na unity sa buong mundo. Kumbaga tulong-tulungan. Pag may nangyari sa isang bansa, tulungan talaga ang bawat bansa sa mga nangyayari. Tulad na lang po ng Yolanda, sasabihin ko na naman. Sa Yolanda, ano nangyari sa Yolanda? Ang daming namatay, 'di ba? Watch out lahat ng mga hanap buhay. Anong ginawa ng iba't ibang bansa? Nag-donate sila mahigit 90 billion
ang donation. Oh. Pero ano nangyari sa bahay? Wali. Sa wali. Sa wali. Ipakita ko ngayon sa screen. Sa wali. Supposed to be not. Dapat yan simento. Oh, kasi 90 billion, ang laki yun Oh, sabi ng iba, bakit 90 billion ang donation? Bakit sa wali lang ang ang naipagawa ng bahay? Ayan ang hindi natin alam. Oh, 'di ba na-question yung dating sekretary ng DSWD si Sulaiman. Oh, tapos yung mga pa nga yung mga relief goods. Alam nyo, yung ginawa ng Aquino administration. Nako, kailangan daw ng i-permit. Hindi daw pwede i-deliver kasi kulang ang permit. Hindi daw, walang permit. Ayon dito sa dating sekretary ng DILG si Mr. Rojas. Oh, ano nangyari? Napanis. Saan napunta? Sa ilalim ng lupa. Binaon. Himbis kailangan ng mga Yolanda victim. Pero si Pangulong Marcos Jr., nako. Naunahan niya nga ang tiktilaok ng manok. Tawag ka agad sa DSWD. Sabi ng Pag-asa, may bagyo na darating. Ito naman si Pangulong Marcos Jr., hello. Prepare, pack ka agad ng mga relief good. Darating na si bagyong Corina. Kinabukasan, go. Ayun. Bigay ka agad, province by province, ay region by regions. Ganon ang Pangulo. Naunahan niya ang bagyo. Tapos sumunod, kinabukasan, ayun, nagbisita siya sa bawat lugar na nasalanta. Nagpakawala siya ng mga milyon-milyon para para maibsan or ayusin ang dapat ayusin na nasira. Ganon ka-hands-on si Pangulong Marcos Jr. Yung mga puon nyo, wala yan sa kalingkingan. Tingnan nyo kung saan nagpupunta. May video tayo ina-upload. Ganon dapat ang mga pinuno. Yung sarili mo ba, present mo nandoon. Bakit? Sayang yung ang boto sa'yo ng mamamayang Pilipino. At least nakita nila ang Pangulo. Sasabihin ng iba, hindi po ako nagsisisi na binoto ko ito. Sa oras ng sakuna, nandoon. Tanging bukod lang yung isa. Ganun lang mga kababayan. Kasimple. Tuloy. Ayan ang laki niyan mga kababayan. Saan kayo makikita niyan? Ang laki niyan mga kababayan. $500 million tulong ng US sa depensa pabor sa Pinas at sa West Philippine Sea. Naku, maraming mabibili ito guys ng ng mga PCG ship. Okay? At ano pang bibilhin kaya? Hindi natin alam. Kaya abangan po natin yan. Yung mga, siguro yung mga helicopter. Hindi natin alam guys So, dahil dito mga kababayan itong Marcos administration, very organized yan. Pag bumili ng kagamitan, talagang always follow up. Si dating Pangulong Digong, may in-order sa Russia, mga kababayan. I think helicopter yata ito. Hindi, correct me if I'm wrong, guys, no? Ito nabasa ko sa isang post na hanggang ngayon, pero ang sabi nila, nabayaran na daw. Kaso lang, hanggang ngayon, hindi pa dineliver yung kagamitan. Ay, hindi natin alam. Kaya yun ang hinahabol ngayon ng Pilipinas. See, wala na akong feedback doon guys, no? I really wish, no, na magawa ng paraan or pwedeng mabawi yung pera na yun, billion yun mga kababayan, so, dahil dyan mga bes, ayan, tuloy. Ikinatawa po natin ito, 500 million military financing commitment ang US kasi alam na po natin sa pagdating ng November magkakaroon ng halalan sa Estados Unidos at hindi naman natin nalalaman kung ano ang magiging resulta. Kung sino ang mananalo, ang mahalaga dito ay kung ano man ang maging resulta, hindi rin dapat magbago ang posisyon ng Estados Unidos at ang ating bansa, sabi ni House Deputy Speaker David J. Suarez. Well guys, sa akin naman, kung si Trump naman ang mananalo, walang problema doon guys. Kasi ito si Trump, maka-Pilipinas ito Kung natatandaan nyo, ito si dating Pangulong Digong, inimbita siya ni Trump sa Amerika. Tinanggihan ni Digong guys. Kasi, diba, ayaw niya sa Amerika. Hindi kayo naloka. Tapos ito palabas ng mga alipores niya. Paano yung pag nanalo daw si Trump? Depikado si PBBM. Paano naman yun na masabi yun? Alam nyo naman matagal na kaibigan ang Amerika at ang Pilipinas kahit sinong presidenteng umupo. Kayo naman.
O, di ba? O, ang kaibigan talaga ni Digong si Che. O, ayaw niya nga ni ayaw nga niya kay Trump eh. O, inimbita ayaw ni Digong eh. Kayo naman, oo. Well, sino man ang manalo, same pa rin. Hindi magbabago ang relasyon ng Pilipinas at ang Amerika. Ganun at ganun pa din, mga kababayan. O, si Mr. Trump, I think sa presidente na ito, dating presidente Trump, more and more nakikita ko dito guys, puro puro business ang alam, no, economic, no. Well, mayroong ding parang hindi yata mahilig sa away ito. More in economic, mga kababayan, no. But anyway, mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush, God bless Philippines. Ano guys ang kapalagayan dito? Ako hindi ako mapalagay. Bakit? Siyempre, very good blessing ito for the Philippines country, mga beso. See you again. God bless Philippines.